Magandang umaga, pinaghahanda ang publiko sa paparating na bagyo na tatawaging Yolanda. Posible po itong humagupit sa Visayas. Narito ang report. Dahil sa banta ng bagyong Yolanda, inalerto na ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ang mga lokal na pamahalaan na posibleng maapektuhan ng bagyo. Posibleng tamaan ng Leyte, northern part of Cebu, Panay Island, Mindoro, Marinduque, Romblon, northern part of Palawan, Masbate, Quezon, Laguna at maging Metro Manila. Ayon sa Pag-asa, isang typhoon ang Yolanda at posibleng mag-landfall sa Eastern Visayas sa Biyernes. Posible pa siyang mag-intensify. Mas malaki ang damage kasi kayang i-uproot yung mga puno, tumbahin yung mga electric post, tanggalin yung bubong ng bahay. Kaya naman panawagan ng NDRRMC sa mga lokal na pamahalaan. Yes, we are appealing sa ating mga local executives na kung kinakailangan mag-preemptive evacuation, mas maganda itong gawin natin. Meron na tayong experience factors, yung Sendong, yung Pablo, nakita natin yung mga naging effect nitong mga bagyong ito. And mas makabubuting isagawa itong preemptive evacuation sa mga kababayan nating nasa mga alanganing lugar. 20 bagyo ang average na pumapasok o nabubuo sa PAR kada taon. Pero ayon sa Pag-asa, kung sakali, ang bagyong Yolanda ang ika-24 na bagyong papasok sa Pilipinas ngayong taon. Pero hindi pa itong huli dahil may 3 bagyo pang inaasahan bago mag-2014. Siguro ang isang dahilan dyan yung climate change. Habang tumataas kasi ang temperature, malaki din ang chance na magkaroon ka ng formation ng mga bagyo. Ang pulisya sa Bicol Region ngayon pa lang ay naka-full alert na para agad makaresponde sa mga lugar doon na posibleng tamaan ng bagyo. Para sa unang balita, Von Aquino reporting.